Paulo ng mga nagbabagang sports balita. Pinoy WBO Light Flyweight Champion Donnie Ahas Nietes sumalang na sa dibdibang training para sa title defense kontra Mexican challenger Francisco Rodriguez. San Miguel Beer head coach Leo Austria mariing idinanggi ang ulat na ilalaglag di umano nila mula sa team roster sina streak shooter Marshall Lassiter at American import Arizona Reed. Barako Bull Energy swingman Dylan Ababu pinangalan PBA Press Corps Player of the Week. Pamunuan ng larong volleyball sa Pilipinas Incorporated o LVPI. Optimistiko sa kanilang tsansa na humugot ng medalya sa Singapore Southeast Asian Games. Cleveland Cavaliers point guard Kyrie Irving kumpirmadong maglalaro sa opener ng Eastern Conference Championship Series kontra Atlanta Hawks. Minnesota Timberwolves small forward Andrew Wiggins nag-iisang unanimous choice sa balloting para sa NBA All-Rookie First Team. Hometown favorite Andrea Petkovic laglag sa opening round ng Nuremberg Cup sa Germany. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Dennis Prince kasama si Miss Meg Siozon. Maghahatid nakahuling kaganapan sa daigdig ng palakasan. Sa boxing, sumalang na sa dibdibang training sa Ala Boxing Gym sa Cebu si Pinoy WBO World Light Flyweight Champion Donnie Ahas Nietes. Ito ay matapos sa maikasa ang kanyang title defense kontra Mexican challenger Francisco Rodriguez sa Hulyo 4 sa Waterfront Hotel and Casino sa Cebu City. At ang kabuang detalye ihahatid ni Mr. Ricky Santos ng Sports Radio 918. Labis na ikinatuwa ni longest reigning champion Donnie Ahas Nietes ang pagkakaplansya ng kanyang comeback fight. Ito'y dahil matututukan na niya ng husto ang training camp para sa kanyang 7th title defense. Itataya ni Nietes ang WBO Light Flyweight belt kontra Mexican challenger Francisco Rodriguez sa main event ng Pinoy Pride 31 fight card sa Waterfront Hotel and Casino sa Cebu City sa Hulyo 4. Ako po, masaya na kasi tuloy na yung aming laban kasi matagal niya na gusto niya kakalabanin ko. So, at sa kanya, gusto ko din sa kalabanin. Siya ay magaling din ng masira kasi champion din. Sakaling mapanatili ang titulo, idami ni Nietes na plano naman niyang umakyat sa flyweight division upang makatapat ang alinman kina Mexican WBA at WBO champion Juan Francisco Estrada at Nicaraguan WBC titleist Roman Chocolatito Gonzalez. Yeah, siyempre, malaking tulong to na makakalaban ko si Francisco Rodriguez. Makatulong dahil siya din makatulong sa pag-accept ng timbang at makadagdag ng experience sa akin. Kasalukuyang nag-iensayo si Nietes sa pamosong Ala Boxing Gym sa Mandaue City, Cebu. Para sa PDB Sports, Ricky Santos, Sports Radio 918. Sa professional basketball, kumpiyansa si Alaska Aces head coach Alex Compton na makakapagsubi sila ng twice-to-beat incentive sa playoff ng PBA Governor's Cup. Ito ay kahit madumana sila ng sa nakalipas na 4 na laro sa season-ending tournament. Narito ang report ni Haji Caaminio. Hindi nanghihinayang ang Alaska Aces coaching staff sa kanilang pagkabigong mapanatili ang malinis na kartada sa elimination round ng PBA Governor's Cup. Kagabi ay umukod ang Alaska sa talk and text tropang texters 104-103 upang dumausdo sila sa share of second place sa standings sa record na 3 victories against a lone defeat. Nagbaon si point guard JB Casio ng isang 3-pointer sa huling 8 segundo ng laro bago niya naipuwersa ang crucial turnover sa ball talk and text. Pero dahil sa malapader na depensa ng tropang texters, kinapos ang come from behind attempt ng Aces.
Sa panayam ng PTV Sports, pinuri ni head coach Alex Compton ang ipinamalas na tapang ng kanyang mga players, kung saan hanggang sa huling segundo ng laro ay hindi sila sumuko. Yung mga emphasis namin, mula sa una pa lang, for me, has always been we never give up. We just not gonna stop going. We're gonna play, and kahit mukhang, mukhang matatalo kami, we're still gonna play as hard as we can. We're gonna give ourselves a chance to stay in every game, and so we've had a few talks about that, and it doesn't matter what I say, though, it's really their heart. They did it. They played hard. JV nailed 3, got a steal. We got a good look at the basket. Hindi lang pumasok, but at least alam ko wala namang give up sa amin. So, that's a good character trait. At bagamat dumaan na sila ng unang kabiguan, tiwala pa rin si Compton na makakaya nilang makapagsubi ng twice-to-beat incentive sa playoffs ng season-ending tournament. May chance. Ito pa ang game namin. So, feeling ko, kung mananalo kami ng 4 or 5 of those, parang there's a good chance top 4 kami. Laking bagay yung twice to beat sa format natin ngayon eh. So, sana talaga abot kami dyan sa top 4. Ang susunod na makakatapat ng Alaska ay ang defending champion Pure Food Star Hot Shots, at ang kanilang enkwentro ay itinakda sa susunod na Miyerkules. Para sa PTV Sports, Haji Caaminio, Telebisyon ng Bayan. Samantala, humanga naman ang PBA Scribes sa imposibong showing ni Barako Bull Energy swingman Dylan Ababu sa ikalawang linggo ng season-ending Governor's Cup. Nag-average ang 6'3" dribbler ng career best 12 points sa solidong 3-0 unbeaten start ng Barako Bull. Kabilang na rito ang conference high na 17 markers sa panalo kontra Talk and Text Tropang Texas noong Biyernes, upang pangalanan siya bilang PBA Press Corps Player of the Week. Hindi tinanggi ni Ababu na madali niya nakabisa ang sistema ni Barako Bull head coach Koy, dahil minsan na sila nagkasama sa Magnolia side sa binuwag ng Philippine Basketball League o PBL. Si Ababu ang ikalawang sunod na Barako Bull player na nakasungkit ng weekly honors ngayong komperensya. Ang una ay si shooting guard JC Intal na nahirang bilang best performer noong isang linggo. Sa PBA pa rin, mariing pinasinungalingan ng San Miguel Beer coaching staff ang ulat na ilalaglag di umano nila mula sa team roster sina strict shooter Marshall Lassiter at American Tony Reed. May report si Ms. Ria Arevalo ng Sports Radio 918. Mariing itinanggi ni San Miguel Beer head coach Leo Osria ang ulat na balak di umano nilang i-trade si strict shooter Marshall Lassiter at palitan ng kanilang import na si Arizona Reed. Matapos na magrehistro ang San Miguel ng 124-102 lopsided win kontra previously unbeaten Global Port Batang Pier noong linggo, hinarap ni Osria ang media men at iginiit na hindi nila papakawalan si Lassiter. Bukod pa rito, Osria na masaya sila sa performance ni Reed kahit pa medyo bumaba ang level ng laro ng 6'5" American forward sa kanilang unang dalawang asignatura sa PBA Governor's Cup matapos na ma-ospital ng ilang araw. I salute to them, especially Arizona and Marshall, dahil nakita mo talaga, focus sila and yung kumpiyansa nila talaga nandun And you know what, before the game, so Arizona asked me if after this game, papalitan siya. And I said, what? No, nobody said no. I'm trying to change it here. Samantala, labis naman ang katuwaan ni Lassiter at Reed sa ginawang pagtanggi ng team management at coaching staff sa ulat na ilalaglag di umano sila sa roster ng Beermen. It's a good thing to hear, and I'm just playing my game, and knowing what I can do, my capabilities, and just believing it. And my teammates have full confidence in me. Being in this country, basketball, you know how it goes. It's not often you find a coach that really believes in you when you play bad your first 2 games. But I'm happy he believes in me, and I hope they continue to believe in me. I'm thankful for that. Noong isang linggo ay napabalitang ipapadala di umano ng Beermen si Lassiter sa Barangay Ginebra, San Miguel sa isang 3-team trade kasama ang Barako Bull Energy.
Pero sa kanyang Twitter account ay agad na sinabi naman ni Team Governor Al Francis Chua na walang katotohanan ang nasabing trade rumor. Para sa PTV Sports, Ria Arevalo, Sports Radio 918. Samantalang mahigit 2 linggo pa ang hihintayin ng mga fans bago na lang muling masilayan sa loob ng playing court si Barangay Ginebra San Miguel Center Greg Slaughter. Dahil kasalukuyan nagre-recover pa siya mula sa dinaan sa right ankle injury. Para sa detalye, nagbabalik si Haji Caaminio. Hindi minamadali ni Barangay Ginebra San Miguel Star Center Greg Slaughter ang kanyang pagbabalik aksyon sa season-ending PBA Governors Cup. Nagre-recover mula sa right ankle injury, hindi nakasama ang 7'1" slotman sa biyahe ng Ginebra patungong Dubai, UAE para sa matchup kontra Rain or Shine Elasto Painters sa Biyernes. Ayon kay Slaughter, kinakailangan pa niyang magpahinga ng mahigit 2 linggo bago masubukan kung makipagbanggaan sa loob ng playing court. I definitely can't be running and jumping with it, but you know, hopefully just I need more time to heal because that's what the doctor said. So you know, I don't want to rush it back and re-injure myself. As soon as I can, I want to start strengthening and try to get in the best shape I can be to finish off the season strongly and make our playoff push. The doctor said the rest 2 weeks of last Wednesday. So, you know, doctor's orders, you know, I can't really do anything about that. At bagamat pareho silang wala ni high-flying forward Japeth Aguilar, tiwala naman si Slaughter na makakaya nilang umangat sa team standings sa tulong ni prolific import Orlando Johnson. You know, I know there's recognizing Japeth is a big part of our team, but you know, I just think that we need to run our plays better. You know, just from what it looks like we're running, it doesn't look like we're running anything organized. So, you know, I know it's like things bigger, but hopefully this trip to Dubai will give a lot of time for some more adjustments. And we have really great production from Orlando. You know, I don't know what else you could ask. But I know something like that. Sa ngayon ay nasa share of 9th to 11th spot sa standings ang Ginebra kasama ang Blackwater Elite at NLEX Road Warriors sa kanilang identical records na 1 win against 3 losses. Para sa PTV Sports, Haji Caaminio, Telebisyon ng Bayan. Sa iba pa, optimistiko ang pamunuan ng larong volleyball sa Pilipinas Incorporated o LVPI sa kanilang tsansa na makapag-uwi ng medalya para sa bansa sa Singapore Southeast Asian Games. Ito'y dahil na rin sa tapang ng puso ng mga national volleyballs na hahataw sa 12-day Sports Fest. Narito ang report ni Ms. Arian Malyare. Sa kabila ng kaliwat ka ng pagsubok na kanilang kinakaharap, nananatiling matatag at optimistiko pa rin ang pamunuan ng larong volleyball sa Pilipinas Incorporated o LVPI. Nututukan ngayon ng Volleyball NSA ay ang kanilang nalalapit na kampanya sa Singapore Southeast Asian Games. Ayon kay LVPI President Joey Romasanta, bagamat dehado sila pagdating sa experience level, tiwala naman siya na hahataw ng husto ang mga national volleyball sa Singapore meet. Ilan sa mga star players na kabilang sa national pool ay sina Alyssa Valdez, Rachel Andakis, Abby Maraño, Maika Ortiz, Rhea Dimaculangan, Gretzel Soltones, Jaja Santiago, Dindin Santiago Manabat at iba pa. Sinasabi ko sa mga player, ang expectation lang naman sa atleta, you just train hard and then enjoy yourselves during the game. Meaning, pag nasa laro na, ano pang pressure yung kumpara, kailangan manalo kayo, that. Hindi na kailangan yun eh. So, para lumabas sa kanilang tunay na natural na laro, kailangan medyo relax sila in the sense na wala sila ibang i-intindi na lalong gusto mo manalo, lalo kang mahihirapan eh. Basta yung laro mo, point by point, as they come, and then things will result, no? Ibinalita rin ni Romasanta na kabi-kabilang report na ang kanilang natatanggap. Preparasyon ng mga Southeast Asian counterparts. So, naglaro na under 23 noon. Balita ko, kalahati lang noon ang makakasali sa national team lab for the SEA Games. At yung kalahati, yung mga veterano pa nila. At itong mga magagaling na player nila, always pa, hindi pa sila yung first 6, no?
So, ganun kalakas yung Thailand. And also, the same time, ang feedback ko rin, i-report sa amin, yung Vietnam, for all sports, kung saan bansa sila nag-ensayo. So, talagang medyo mabigat po, no? But ang ating kapilitin, sakali, paano maglalaro yung Indonesia at saka Malaysia. Ang Pilipinas ay nakabracket sa Group A, kasama ang Indonesia, Malaysia at Vietnam. Para sa PTV Sports, Arjen Malyari, Telebisyon ng Bayan. Samantala, excited na si national rider Marelia Salamat para sa kanyang nalampit na pagpedal sa Singapore Southeast Asian Games. At ang pangunahing misyon niya sa Biennial Regional Sports Fest ay ang makapagrehistro ng personal best sa kanyang paboritong road race. Si Ms. Arjen Malyari. Magkahalong pressure at excitement ang nadarama ni national rider Marelia Salamat sa kanyang nalalapit na debut sa Singapore SEA Games. Sasalang pa sa 2 tune-up races sa susunod na 2 linggo. Nangako si Salamat na gagawin ng lahat upang makapag-uwi ng karangalan para sa bansa sa Biennial Regional Meet. Hindi naman po maiiwasan na magkaroon ng pressure kasi meron din kaming sariling mga team since first time magsasala sa international. Siyempre gusto po namin maging maganda yung performance. I'm really aiming for the goal. Yung maniwala na lang po sila magtiwala. And then, syempre, yung exposure ng babae. Ngayon lang ulit magkakaroon ng female cyclist na mag-join sa SEA Games. So, support lang po ng mga kapwa sa pista and of course, the country. Pipilitin rin umano ni Salamat na makapagtala ng personal best sa gagawing pagsabak sa SEA Games. I'm targeting below 40 minutes per individual. I'm confident naman with the program that they're giving. Mga ginagawa nilang training programs for us. I'm pretty confident naman po. Kasama ni Salamat na pepedal para sa bansa sa 12-day Sports Fest. Sina 3-time Tour Champion John Mark Galedo, John Paul Morales, Giorgio Conner, Ronald Oranza, Abigail Rombaon at iba pa. Para sa PTV Sports, Arjen Malyari, Telebisyon ng Bayan. Lipat tayo sa chess. Umani naman ang respeto mula sa mga karibal na bansa sa 5th World School Individual Chess Championship sa Thailand, ang Paolo Berger Team Philippines. May report si Ms. Judith Kadingal ng Sports Radio 918. Nagpamalas ng impressive debut sa 5th World School Individual Chess Championship sa Thailand noong 1 linggo ang Team Philippines. Sa pangunguna ni International Master Paolo Bersamina na namayani sa centerpiece event na Blitz Boys Under 17 category, kumuha po ang mga young chess wizards ng bansa ng 4 na gold, 6 na silver at 1 bronze upang tumapos sa 3rd place overall sa prestihiyosong torneo. Sa yung tournament huli sa Thailand po, hindi po ako nag-gain ng points, pero yung mga experience po, yung mga games ko po, maganda po. Nakaka-ano rin po sa akin, nakadagdag po ng lesson sa akin kasi po marami po akong draw. Tapos yung sa Blitz event po, nag-champion po ako kahit natalo po akong isa. Bukod kay Bersamina, gold medal winners rin sina John Merrill Hakotina ng Far Eastern University sa Boys Under 15, Kylen Joy Mordido ng University of the East sa Girls Under 13 at FIDE Master Shania May Mendoza ng FEU sa Girls Under 17. Kasi po yung mga iba po, mga tulad ng China, Kazakhstan, ang dami po nila, mga lagpas 50 po, tayo po 12 lang, pero naka 3rd place pa rin po tayo. Kaya maganda po ang nag-gain ng Philippine chess sa pagpadala nila dito sa World School sa Thailand. Samantala, napasakamay naman ng powerhouse China ang overall championship sa kanilang nakulektang 5 gold, 5 silvers at 4 bronzes. Para sa PTV Sports, Judy Karingal, Sports Radio 918. Sa tennis, pumukaw ng pansin ng mga at fans sa Beirut Tournament si Pinoy teen sensation o tennis teen sensation Miko Ayala.
4 na titulo ang napang sa kamay ng 12-year-old smasher mula sa Olympic Solidarity Movement sa paglahok sa mga sanctioned tournament sa Beirut sa nakalipas na 2 linggo. Unang nagkampiyon si Ayala sa Under-14 Boys Doubles event, katandem si Lebanese netter Jalal Sadek bago niya inangkin ang titulo ng Boys Singles sa pamamagitan ng pagdomina kay Rahul Jaydeep ng India sa finals. At sa second leg ng tour, muling namayanin sa boys doubles si Ayala ka-partner si Sadek. Habang naharbat rin niya ang boys singles crown, katapuan si British rival Timothy Rutherford sa finals. Dahil sa impresibong performance, nakatanggap si Ayala ng halagang $5,000 mula sa Asian Tennis Federation na galing naman sa pondo ng Olympic Solidarity Movement. Ayon sa kanyang ina si Riza Ayala, gagamitin nila ang sabing pondo sa training expenses, gayon na rin sa kanyang paghataw ng kanyang mga anak sa mga paparating sa abroad. Cleveland Cavaliers star point guard Kyrie Irving kumpirmadong maglalaro sa opener ng Eastern Conference Championship Series kontra Atlanta Hawks. Yan at ang iba pang pinakamalalaking kaganapan sa global sports sa pagbabalik ng PTV Sports. Nagbabalik ang PTV Sports sa NBA. Tiniyak ni Cleveland Cavaliers point guard Kyrie Irving. Laro siya sa opener ng Eastern Conference Championship Series kontra Atlanta Hawks sa Webes. Ito'y matapos na makihalubilo siya sa team practice kanina kung saan sumalang siya sa shooting drills kasama si 4-time league MVP LeBron James. Pero posibleng hindi 100% na kondisyon ni Irving dahil binagabag siya ng sore right foot at tendinitis sa kaliwang tuhod sa unang 2 rounds ng playoffs. Hindi nitinanggi ni Irving na nakatulong sa kanya ang halos 1 linggong pahinga matapos na patansigin nila ang Chicago Bulls sa Eastern Conference 4-2 noong Biyernes. Ang Game 1 ng finals ng Eastern Conference ay i-host ng Hawks sa Phillips Arena sa Atlanta, Georgia. Samantala, tunghayan naman natin ang ibang mga tampok na balitang sports sa labas ng bansa. Sa report ni Ms. Cecil Kimlat ng Sports Radio 918. Nag-iisang unanimous choice para sa NBA All-Rookie First Team si Minnesota Timberwolves small forward Andrew Wiggins. Tumanggap ang reigning Rookie of the Year awardee ng 130 votes mula sa panel ng mga sportscasters at broadcasters at nakasama niya sa first team sina Chicago Bulls power forward Nikola Mirotic, Philadelphia 76ers center Nerlens Noel, Orlando Magic point guard Eldred Payton at Los Angeles Lakers shooting guard Jordan Clarkson. Nag-average si Wiggins ng 16.9 points per game ngayong season. Sa NBA pa rin inaasahang liliban ng hanggang 8 linggo sa basketball-related activities si Portland Trail Blazers power forward LaMarcus Aldridge. Ito'y matapos na sumailalim siya sa kanina para i-repair ang ligament sa kanyang kaliwang hinlalaki. Binagabag ng thumb injury si Aldridge sa huling bahagi ng nakalipas na regular season kung saan nag-average siya ng 23.4 points at 10.2 rebounds per game. Sa tennis, sinimulan na ni Madison Keys ang title bid sa Strasbourg International sa France. Kagabi ay pinatalsik ng top-seeded American ang compatriot na si Christina McHale, 6-4 at 6-3 tungo sa pag-abante sa second round ng clay court event. 4 na aces ang isinalubong ni Keys sa kalaban at 4 na beses rin siyang break sa kabuuan ng match. Ang susunod na makakabangga ni Keys ay si Mirjana Lucic Baroni ng Croatia. Sa tennis pa rin, maagang nagwakas ang kampanya ni hometown favorite Andrea Petkovic sa Nuremberg Cup sa Germany. Kagabi ay nag-pull out ang top-seeded German netter sa kasagsagan ng laban kontra Julia Putintseva ng Kazakhstan sa opening round. Kasalukuyan na pag-iiwanan si Petkovic sa score na 5-love sa opening set nang mapilitan siyang isuko ang laban dahil sa sobrang pananakit ng kanang binti. Sa ngayon ay nasa pang-siyam na pwesto sa WTA si Petkovic. At sa football, pinasaya ng West Bromwich Albion ang home fans sa The Hawthorns sa West Midlands. Ito'y matapos na blankohin nila newly crowned Premier League champion Chelsea Blues 3-0 kanina.
Unang umiscore ng 2 goals para sa West Brom si striker Saido Berahino sa 9th at 47th minutes bago nagdagdag ng isa pang goal para sa team si midfielder Chris Brown sa 60th minute. Dahil sa panalo, lumiit sa 1 puntos ang hinahabol ng West Brom sa Crystal Palace sa labanan para sa pang-labing sa Premier League standings. Para sa PTV Sports, Cecil Kimlat, Sports Radio 918. Ang panayam kay veteran NBA analyst Henry Liao sa ating Sports Chat segment sa pagbabalik ng PTV Sports. At sa inyong paboritong PTV Sports, ngayong gabing ito ay mapalad tayo at makakasama tayo ng isang batikan na analyst ng National Basketball Association o NBA dahil bukas nga po ay mag-uumpisa na ang Western Conference Final sa pagitan ng Houston Rockets at ng Golden State Warriors. Samantalang sa Webes naman ng Game 1 ng Eastern Conference Finals sa pagitan naman ng Cleveland Cavaliers at ng Atlanta Hawks. Kaya naman ngayong gabi live sa PTV Sports kasama natin si Mr. Henry Liao. Magandang gabi Meg, magandang gabi Dennis the Prince at magandang gabi Haji, ang kilabot ng mga koleyala. Kilabot talaga ng mga koleyala, nakakatuwa naman. O ito, tinaman naman yung natin, parang tayo nasa MGB. That's right. Sabi iset natin. Ay, parang ikaw ay nasa papuntang Oracle Arena. Magdedekwater na nga ako. Okay, anyway boss, simulan natin agad. So tomorrow, unayan natin sa Western Conference Finals. So it's Houston Rockets against Golden State Warriors. Nung season series nila, 4-0, sweep ng Golden State yung Houston Rockets. Ano yung nakikita mo ngayon sa Western Conference Finals? Put it this way, no, Haji, na playoffs, wala na yan lahat ng regular season. What we're looking kung sa ngayon, no? And I think that, sabi nga natin, a lot of odds makers, lalo na sa Las Vegas, think the Warriors will go all the way. Ang problem is, I don't think, sabihin na natin, the Houston Rockets, they have a team na sinasabi natin, parang, sabi nga nila, 1995, parang heart of a champion, no? They've come back for a 3-1 series. Hindi madali yun, 3-1 series to win a best of 7. 9 team to do that in the NBA history. Pangalawang Rockets, and that year, 1995, nung nanalo sila, nagawa rin nila yun, they went all the way to the retention. No? So sabi ko, magandang series to. Ako, feeling ko na a lot of people say the Warriors will win, no? Probably I will agree, no? But sa ako naman, I'll go against the grain, no? Sabi ko, the Rockets have a chance. So sabi ko, in the NBA, aabot ng 6 or 7 games yan, no? Yes. But a lot of things, a lot of that will depend, sabihin na natin, for the Warriors side, you know, if you look at the way they play, no? They, sabihin na natin, they live by the three-point shot, no? They could die by the 3-point shot. If you look at the series against the Grizzlies, second and third game, they lost because they couldn't make the 3-point shot. But in the 4th, 5th, and 6th, bumalik yung 3-point shot nila. So that's a factor, no? For Houston naman, makita mo, James Harden, up to now, bawat interview, hindi naman yun, no? Practice lang yun. But sabihin na natin, he is another factor for the Rockets naman, itong si Howard. I think Dwight Howard will get more touches, unlike yung against the Clippers na DeAndre Jordan. Itong si Andrew Bogut, hindi naman gano'ng ka-mobile. No? I think he should get more touches, 17 rebounds. So, para lang yun na sabihin na natin na the Rockets nakikita ko yung shock troopers of course, they have Draymond Green, no? Double-double yan, playoffs for the Warriors, no? Candidate then for most improved. That's right. Kaso injured yung isa naman, yung backup power forward, Marisa Speights, no? Yes. Calf injury. So sa Rockets, marami rin injuries. But you know, Haji, no excuses. Yes. If you're a great player, there are no injury excuses. It's the Western Conference Finals. Right. Okay. So, Boss Henry, since 1970, ito ang first time na pumasok ang Warriors sa Western Conference Finals. And for the Rockets, 1997 naman. Nakanino yung pressure? That's right. Alam mo, yung 1976,
kakaba-kaba ako kasi for the Warriors, ang dahilan nung 1975 nag-champion sila. 76 they reached the finals but they weren't able to defend their title. Okay. So hopefully, wag naman yung 1976 ang umabot. They would rather have the 75, no, when they won all the marbles. So, for the Rockets, 1997, they would back-to-back champion sila, 94-95. So I don't think itong mga, they're all numbers, no? Boil down na in the end, sabi ko, no, who wants it more? I had a feeling, the Rockets going to this series, mukhang nabuhayan ng gusto, no? And the pressure will be on the Warriors. Why? They have the best record, the entire NBA regular season, 67 victories. So all of them say, Warriors na to. In fact, sa San Francisco, they've already made the route, championship route, na kung sakali mag-champion sila. Parada, so hinanda na. That's right. Even the Las Vegas oddsmakers say they will win. They will, at the same time, game 1, 10-point favorites. But all these are numbers, no? So sabi ko, if the Rockets one of 2 games on the Oracle Center in Golden State, they have a great chance. Okay, this would be a battle of MVPs kasi magkalaban din sa MVP voting si Steph Curry at saka si James Harden. Do you expect this match-up to become an offensive type of match? Or kumbaga, syempre given na nandun yung mga backup nila, pero sa tingin mo it would be a battle of Harden versus Curry? Put this way, ito yung backdrop This is the 22nd time that the top 2 finishers in an NBA MVP derby will face each other in the playoffs. So 14-7 ang MVP winner, no? So sabi ko for Stephen Curry is a MVP, no? Para kay James Harden, he's out to prove that he was a better player. Kasi ang feeling na iba, Harden had to do more for his team than Curry for the Warriors. Kasi ang dami injuries itong, remember, certain point, ilang games na wala si Dwight Howard and James Harden, nanalong Houston. In fact, they have the, sabi na natin, second best record in the West, no? Yes. So malaking bagay yun na sabi ko, pero ang sinasabi, I think that for James Harden, he will step up more than Stephen Curry. Kasi alam na natin, Stephen Curry, you have the Splash Brothers with Klay Thompson. So given na yun because if neither of the two don't click, may problema. May problema. Pag hindi pumutok ang Splash Brothers. That's right. Kay Harden naman, sabihin na natin, na ito si Dwight Howard. Kasi alam mo, Dwight Howard was a franchise cornerstone for the Orlando Magic. Way back, no? Maybe start 2009 yata or something. So, very, very important na itong Dwight Howard steps up, no? Especially, ang kalaban mo yun, si Andrew Bogut. Not to say anything bad about the Australian, no? Andrew Bogut. Pero, yes, he should get more touches. Okay. Starting unit, reserve unit, na kaninong edge sa Rockets, meron silang Jason Terry, meron silang Dwight Howard, siyempre nandyan din siya. And sa part naman ng Golden State, nariyan si Harrison Barnes, Andrew Bogut, Leandro Barbosa. So palagay mo, na kanino yung mas deep na reserve unit? Kasi nakikita ko ngayon yung Rockets, no? Yung players nila, mas marami magagaling, no? But the thing is, can Golden State overcome this, sabihin na natin, itong shock troopers ng Rockets? Remember, Trevor Ariza is a championship veteran with the Lakers, no? Correct. So and he had 6 triples in a game 7. Then you have another shock trooper, Pablo Prigioni. Yes. Sino nakakakilala sa Argentina ito until game 7, no? So marami, well, hindi naman minimeno sa ating Golden State, no? But against kasi the way from where I sit, para sa akin, the Rockets have a chance. Maybe 6 or 7. If not, then I have to eat my words. Okay. So, ina-expect mo ba, Boss Henry, na ang Golden State gagamit ng 3-point shooting, tapos syempre yung Houston Rockets, since wala masyadong big men ang Golden State, mag-rely, do you think it's the time for Dwight Howard to step up? He needs to step up. We go back to that philosophy or scheme na Haka-Shaq, which is now Haka-Howard. No? Alam mo, Howard naman ngayon. Haka-Jordan. Yeah, you saw the Clippers Rocket series.
a 2.5-hour game, umaabot ng 3 hours, no? So sabi ko, it will play a big part, no? If you see that series, the Warriors might just try that, no? Might just try that para lang na sabihin mo na yung sabihin na natin yung the progress of the game, yung flow ng game, maiba. Does home court advantage matter between these two teams? Alam mo, let's put it this way. A championship caliber team doesn't think of home road. Yes. They think that they're better team. So I don't think wherever you play, if you're good, then you're good. Doesn't matter where you play. And I think that it happened in the playoffs. Sabihin na natin, the Warriors lost at home, but they came back to win at Memphis. So with the other teams. So feeling ko, it might be a factor, but at a certain time na sabihin mo na baka game 7 lang, because that's where you say, that's where all the marbles are. But I've seen a lot of NBA, sabihin natin, series and also NBA Finals. Game 7, the road team wins. So, ang feeling ko, the team that you place on the floor, if you're a better team, then you should win. Okay, my last question for the West Finals. Kanino ka? Ako meron akong 5 sa bulsa, no? Meron naman, no? Okay. Piso yata. Well, ako, I'll go against the grain. No? I know a lot of fans expect me to say the Warriors. So, ako naman, feeling ko, going to the Western Finals, the Rockets have a chance. No? And I think maybe again, it should reach Game 7. No? I don't think the Rockets will give up easily. No? Yes. Okay, so let's move on to the Eastern Conference Finals. It's the Cleveland Cavaliers against an Atlanta Hawks team na parang first time din na makapasok sa East Finals. Alam mo, love him or hate him Iba si LeBron, no? Is a fantastic physical specimen, no? Ibang-iba to na ang kay LeBron kasi sabi ng team siya, but he makes his teammates better but yung will to win mabigat, parang Michael Jordan ng dating, no? Hindi kami magpapatalo, and I think he showed that by asserting his leadership, no? Especially yung game when they were down 2-1, no, in the series against Chicago. Sabi niya, akong leader and I have to prove it on the floor, and he did, no? But sabihin na natin yung injuries, eventually the Cavaliers will have, sabihin na natin na they have to take care of Kyrie Irving. Will he go 100%? Meron siyang sore right foot, tendinitis lefty, Iman Shumpert has a groin injury. Tapos si shoulder injury, si Tristan Thompson. Of course, they are without Kevin Love. So these injuries might slow you down. But again, no player excuses, no injury excuses, no, if you're a great player, no. So on the other hand naman, Atlanta, alam mo, maganda lang sa Atlanta. Well, 60-game winner sila, no. First time sila 1958, I don't think you were still born, no? And at that time, the Hawks were still located in St. Louis. When they won the championship under Bob Pettit, no? Yeah. So, sabihin na natin, but the system itself, sometimes national players, if you look at the Atlanta Hawks, they don't have, sabihin na natin, one great player, but they have 6 players, average figures, 4 of them averaging between 15 and 17 points per game. Motion offense. So, sabi nga nila, itong strategy usually, no, it encourages unselfishness. So, yung shared offensive philosophy, itong ginagamit ni Mike Budenholzer na, alam natin, disciple to ni Greg Popovich, no? Yes. He was an assistant under him. Sabi ko, dinala niya rin dito. Exceptional ball movement. Oo, so malaking bagay na hindi natin alam, baka it's like a pick your poison. Marami silang spots, no? Cal Cover, you need somebody like Jeff Teague. So marami mga players na sabihin mo eventually na can shine, no? But at the end of the day, sabi ko, again, kanina, pisong itatay ako. Ngayon, 5 piso, no? Iangat ko na. And I think Cleveland should win, no? Maybe in 6 games, no? I feel, although, sabihin na natin, again, odds makers for game 1, 1-point favorite lang Hawks, no? But I think, para sa akin, Cleveland, and I have a feeling, I just have a feeling na perhaps, para sa akin, the Cavaliers will be going to win the first championship, no? Para sa akin, and I think Cleveland, that's something, 1964 was the last time City of Cleveland won a U.S. Pro Major Team sports title, no? And the last time na pumasok ang Cleveland was in 2007. That's right. Where they were beaten by the San Antonio Spurs. First tour of duty ni LeBron at that time, no? But sabi nga natin, malayo pa
pagdating ng June 5 NBA Finals, we'll see kung nandun pa Cleveland. But I have a good hunch na Cleveland should make it to the finals. Okay, so breaking down this season series between Atlanta and Cleveland, it was 3-1 in favor of parang medyo lopsided wins din, ano, yung 3-1 series na yon. Yeah, but if you look at the games na play 3-1, those are regular season na isa, hindi nakapaglaro. Yes, so, may injury. So, iba yung complexion na yun. That's why I don't put a lot of meaning on that. In fact, if you look at the earlier series, wow, sweep ang Toronto over Washington. 3-0 ba yun? Pagdating naman sa playoffs, sila naman na sweep 4-0, no? Diba? So, iba na. And I think a lot of players were injured, either didn't play. So, I don't put a lot of meaning to that, right? Regular season series. Okay. David Blatt, Mike Budenholzer. Experience. Naniniwala ka ba dun? Alam mo, buti sana kung pinag-uusapan natin because outside of David Blatt, kasi since David Blatt naman is more of a European style. Yes. He led a Moscow team to the EuroLeague title, I think a year ago. So, but they have another great coach in LeBron James. Yeah. I mean, if you can have somebody who's a great coach overall, it turns out na for the better. So, why not? And I think, again, sabi na natin, mas maganda siguro David Blatt na meron siya isang LeBron James na to quote-unquote coach him also, no? So, but sabihin natin, huwag natin menos Mike Budenholzer, again, alam mo naman, mga disciple ni Greg Popovich, matindi, coach of the year, no? So, for that alone, let's give credit to Mike Budenholzer, but I'll take LeBron, I mean Blatt. Okay, so obviously you want Cleveland to win, but how many games would it take? Alam mo, siguro 6 games, no? 6 games. 6 games. But I think na, again, every series, if you sabi nga nila, a series does not start until the road team wins. So itong for teams that don't have the home court advantage like Cleveland and Houston, they need to split the first 2 games. Tapos yun na, rumble na lahat yan, no? Okay, so ayun na nga. So magsisimula na Game 1 ng West and East Finals. That will all be exciting. Pero balita ko meron kang pinagkakaabalahan ngayon o meron kang ipopromote? Actually, no? Tomorrow will be also the NBA Draft Lottery, no? Together with Game 1 of Golden State and Houston series. No, actually, meron isang tournament ngayon, actually grassroots basketball program, 12 and under and 15 under. Blessed Antonio Varona Invitation Basketball League sa Letran Gym, no? Well, organized by a Letran coach, no, RJ Guevara. A lot of teams playing there, like Philadelphia High School, where my son Justin Miguel plays, 12 and under. Then you have also teams from Letran, Adamson, UST, Ateneo. That's where I saw the son of Danny Ildefonso. No? Then you have Letran also, where I mean San Agustin, where I saw the son of Willie Miller. No? So Sunday, it will be already the semifinals. So, and maybe also, I'll take this occasion to take kasi Philadelphia High School tong anak ko. No? Well, the school director is Miss Lydia Lau. And also mga teammates niya, alam mo naman itong mga teammates niya, it's a young team, 12 and under. No? So you have mga teammates niya, si Jasper Fernando, you have Linus, you have Harvey, then you have Mike Burga, alam mo, and several other players, no? Sabi natin all of them sabi ko it's a team na sabi ko I've seen young kids play, you know, nung araw sa amin yung mga 14, 15 they play, now you see 11-year-old, meron nga ngayon I don't know if you alam mo yun Mosquito Division, mga 8-year-old, 9-year-old. Okay. So, and also so kailan ito? Actually it's ongoing na, no, since April pa. So, on Saturday, Philadelphia High School will play Letran. No? And I'd like also to coach, to take the coach of the Philadelphia Panthers. No? Sabihin na natin, Coach Simon Sim, Angeloso, and Sean Sim. Kasi they're great teachers of the game. No? So, sabihin na natin, of course, yung mga kaibigan natin, the Recto family, the Koch family, and the Sadili family, all these guys, sabi ko, through the years, alam mo, I've seen also, kasi I cover also high school games na, I've seen them, their children grow, and now I'm seeing
one of my sons, Justin Miguel, also playing for the... Okay, thank you very much sa pagbisita sa amin dito sa studio, Mr. Henry Liao, ang isang batikang NBA analyst. Thank you very much ulit. At syempre sa finals sa ulit namin. Pagbuhay pang Cleveland saka Houston. Anyway, thank you very much, Mr. Henry Liao. At nako, sa pagbabalik po natin ay babasahin na po natin ang inyong mga reaksyon sa atin pong question of the day. Kaya dyan lamang po kayo, magbabalik pa ang PTV Sports Bayan. Alam niyo ba na noong January 1998 ay pinangalanan ng all-time mythical five ng Philippine basketball? Ito'y binubuo ni na Center Carlos The Big Difference Loizaga na sumikat noong dekada 50, small forward Narciso Bernardo na bumandera noong dekada 60, shooting guard Robert The Living Legend Jaworski na sinamba ng mga fans noong dekada 70, point guard Hector The Director Calma na namayagpag noong dekada 80, at power forward Alvin The Captain Patrimonio na 4 na beses na nahirang na PBA MVP noong dekada 90. Nagbabalik ang pinakamalawak na sports news sa bansa, ang PTV Sports. Mabilisan to, mabilisan. Yes. Question of the day. Question of the day is, saan kayo? Houston Rockets versus Golden State Warriors sa Game 1. Send your answers at facebook.com/PTV4Sports or via our Twitter at PTV4_sports. Kala ko, question of the day natin, manonood pa ba kayo? Ang hirap, no? Kaya ka, huwag kang maglalabas-labas sa mga kung ano-ano, ha? Oo, di ba? Alam mo dati, panonood, umikot ka, 360. Ayan, nakakarap sila. Ganyan sila nakakarap. Ngayon daw, ikot ka 180. I'll be 180. 180. Ayan, ganyan na sila ngayon. Hindi na makaharap. Ganun ba yun? Teka, hi friends! Teka, sadali, naimita. Okay, question of the day. Facebook tayo from Rayan Emerald. Sabi niya, Rockets in Game 7, hehe. Pabati sa mga taga Katakte, Bustos, Bulacan. Ang dami nag-Rockets, ano? Oo. RS Umali, Dub Nation. Naging X-Factor yung free throw ni Howard. O yun, parang haka-Howard niya. Unlike sa Clippers, may DJ sila. So, patas sa FT. Remember, hindi tinalo ng Rockets ang GSW sa mga laro nila. May impact din yun. Yun. Okay. From Jeando, Houston Rockets. Yun lang. Derek Arante, kailangan na ng team, si Japet at Slaughter, walang blockers, defense at scorer sa ilalim at rebound sa ilalim. Wrong timing talaga. Kung kailan may super import, wala yan Twin Towers. Okay, thank you. From Reggie and Nacuar Trinidad, Spurs ako, pero I think Houston Rockets, yan. Talagang Spurs. Gio pa, Codera, Golden State, home court advantage, tsaka pagod ang Houston Rockets. Kagagaling na nila sa Game 7 series. Pabati po Codera family dito sa Fairview, Quezon City. From Bukaw, Ruel Poblete, Golden State Warriors, iba ang intensity ipinapakita nila dahil kay Mr. MVP Steph Curry. Pabati po sa wife ko na si Jeng at sa aking mga kids, Rosabel, Adan at Aling. Ito may isa dito, John Christian Francisco. Golden State, syempre, ando si Steph Curry. Curry ngayon. Malupit pang handler. Bang! Sabi naman ni Houston, ika-Curry. Chicken curry. It's chicken curry. No? Gabriel Martinez Aliaga, Golden State, ayoko sa Houston. Andun yung mayabang na si Terry at si Howard. From Patrick Ladines, sabi niya Golden State Warriors, sayang naman ang MVP kung hindi sila makatuloy sa NBA Final. Roman Rapido, Golden State yan 4-1. Hindi pa nanalo ang Houston sa Warriors ngayong season na to. Meg, sana may fans day ka para naman makita ka ng mga fans mo ng personal. Hi sa'yo, The Prince Dennis. 4-1? Ay, hi. 4-1? Okay, for 4-1 daw ng Golden State yan. Okay na. We'll see. Bilis na. Oy, batiin ko lang yung alam mo sa SM Mateo, all-time high. Dahil mo mabati sa akin doon. Yung mga guard, yung mga nag-guys doon. Pwede tayo mag-show doon. Hindi. Seryoso. May lumapit pa nga sa akin si Ma'am Mirna Del Rosario at saka yung family nila nanonood sa ating parati. So magkakaroon ng fans day si Dennis Principe at si Mexioso. Fans day. Sige na, kasama natin. Okay, so yun. Okay na, boundary na tayo. Boundary na ba? Salamat. Siyempre, maraming salamat sa
Which Premium Organic Shampoo, Cosmo Culture, Mr. Amis Tumang na Amazing Playground, Mr. Defend of California Bow, St. Luke's Medical Center, Miss Vapes of Dermesthetics, Frank and Marcel Graphics, My Jewelry Box, and of course, Print Couture. Maraming salamat po sa mga taga Trinity University of Asia, lalong-lalo na kina Daniel Gonzaga at Denzel Medes na nanonood daw sa atin ngayon. At si Boss Mon Nunez ng Vision. You're the man. Yeah. Ikaw na talaga. Ikaw. The best ka. At hello sa De Los Santos family dyan po sa Marikina City. Pantua family dyan po sa Liano, Caloocan City. And of course, kay Mama, Papa, I love you. Kay, kay Ginger at of course, kay Miss Aiza. Thank you. And syempre, maraming salamat kay Mr. Henry Liao and family. Nagpunta pa rito. Pinasyalan tayo. Sina? Oo nga pala, happy birthday, May 16. Sino mag-birthday? Ano na to 35. Oy! 35 years na itong broadcaster. 35. Si Henry Liao. So pag in-invite ka namin ulit, 36 ka na. Oo, syempre. Sa finals. Finals ng NBA. Rhea Arevalo, andito. Rhea Arevalo, maraming salamat din. Kaya naman, Sports Radio family, maraming salamat din. Sports Radio. Last na tayo. My wife, Pina, I love you. Prince Jan, Prince Zoe, Mami Base, Mami Gita, Didan. Malaw. Ako po si Dance Principe. Next, And Haji Kaaminyo. Hanggang bukas, ito po ang inyong paboritong PTV Sports.